June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng Ikarma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik nyo Ikarma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yon, maglalagay ako ulit. Parang 2. So parang naging cups. ano na ninyo, yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang Ikarma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Ikarma Nara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents Day Sale. Department Store Grandparents Day Sale. Talagang mafe-feel yang sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents Day Sale. Get discount on regular price outright, men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. DTI Frigate Permit number R1118 Series of 2025. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Albright's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Magaandang buhay! Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning.
Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Magandang umaga po, araw ng Sabado. Early in the morning, sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro, makakasama niyo po Liway Manantani Paragire. Hanggang alas 8 po, magkakasama-sama po tayo mga kaibigan. Siyempre sa eKarma Health Forum, kakasama po natin Dr. Glenn Soriano. Kumusta po kayo? Ang lagay ng panahon, medyo parang hindi maganda. Tropical storm na. Storm na ba? Ang pangalan ay Lani. Pero mga ganitong buwan, buwan naman talaga ng tag-ulan. Rainy season. Kaya lang because of climate change, nararamdaman po natin paiba-iba. Ang hirap tantyahin kung kailan siya uulan ng malakas o kaya biglang aaraw, sikat ng araw, napakainit. Kaya naman ay talagang sakit ang aabutin po natin yung half day na napakainit tapos biglang uulan. Ayan na si Ubot Sipon. Anyway, makakasama po natin Dr. Glenn Soriano. Dr. Glenn, kumusta po kayo? Yes, good morning. Nice to be with you again, Liway. At ito na naman tayo. Good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWIC. At meron na naman tayong very interesting topic today. It's something na dapat natin pakinggan at sana i-practice natin lahat ng sinasabi ko. So, let's go this morning and explore natin ang mga magagandang topics. Yes, sana po dyan mga kaibigan tungkol sa diabetes na palala ng palala, palaki ng yung bilang ng nagkakaroon nito at pabata ng pabata. Yes. Even, di ba kahit babies na meron ng mga cases na ganon? Well, actually, balik natin yung review ng yung types of diabetes. Merong type 1 and type 2. Mm-hmm. Yung type 1, yung tinatawag natin na yung hereditary, pinanganak mo na yung baby, meron na siyang problema. Okay? So, yung type 2, yung tinatawag nilang acquired. Yung during the lifetime of yung patient o isang individual, talagang yung because of the poor lifestyle, diet, yung stress of life, na-acquire yung symptoms ng diabetes hanggang sa ma-diagnose, nagiging malala na, diagnose, medicine na ganun. So, yung meron pang isang bang klaseng diabetes na yung at birth, type 1 yung hereditary. Para bang may problema talaga yung mga hormones involved with yung sugar metabolism. Meron pa isa, yung mga batang pinapanganak na sa isang ina na meron diabetes. Ganon, may problem with sugar metabolism. So yung baby, nung nasa loob ng uterus, nagkakaroon siya na mga, yung preconditioning ang tawag ko dyan. Yung baby, na-expose siya sa very high blood sugar content for, sabihin na, 9 months So, dito lang tayo sa labas kung kumakain ka ng high content na sugar, mga junk food, everything, parang sanay na yung katawan mo. Pag wala na yung sugar, wala na yung junk food, hanapin mo. So, yung baby na 9 months sa loob ng uterus ng mother, na sanay na sa atmosphere ng puro sugar, paglabas niyan, talaga nagka-crash Kasi pag ako nasa neonatal intensive unit, pag sinabi sa akin na merong diabetic mother na manganganak na, ay alert na talaga ako. Kasi itong baby paglabas niya, within a few hours pa lang, magka-crash yan O ginagawa namin kaagad, yung swero kaagad, lalagyan ng swero. Kasi yung blood sugar niya, makikita nyo, bagsak kasi biglang naputol yung kanyang sugar supplement nung pinutol yung umbilical cord. Ganun yun. Kasi yung normal baby na lumabas, nasanay sa normal blood sugar galing sa mother, normal lang yon, binibigyan na naman ng breastfeeding agad. Breastfeeding ng mother, may sapat na yung sugar content na pwede na sa newborn baby. Pero, paglabas nitong baby, yung, ang tawag, parang gestational diabetes ang tawag doon. Yung baby, paglabas niya, sanay sa maraming sugar, paglabas niya, pinutol yung umbilical cord, wala na siyang rich source of sugar, nagko-crash niya. Hypoglycemic shock ang nangyayari sa baby. So, ibig sabihin, ang buntis, dapat cautious siya
na alam naman niyang bawal naman sa kanya. Yes, May yes. diabetic Mhm. siya, cautious siya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi yung nasa sinapupunan Correct. niya. So yung sa mga prenatal checkups, Mhm. routine yan. Yung starting from the first prenatal checkup, yung mga interview sa mga mothers is kasama doon yung diabetic history. Diabetic ka ba? Ganon. On insulin ka ba? Ganon. So yan ang magdi-determine ng course of the prenatal checkup ng obstetrician. Okay? So throughout the course ng prenatal checkups, every month, chine-check ang blood sugar ng mother. Okay? So meron talagang yung parang non-compliant na mother, sige talagang mahilig sa Tigas ng hindi mapigilan eh. Oo. So ang nangyayari doon for the 9 months of pregnancy, yung bata sa loob pa lang Nasanay na. sanay na, Oo. hindi lang sasanay. Yan yung mga LGA babies yung large for gestation, yung pagdating ng 9 months, nababalitaan nyo yung mga babies na pinapanganak ng 8, 9, 10 pounds. Oh, yung laki, ang bigat. Ang bigat Yung iba talaga. tuwang-tuwa. Wow, ang laki. Yes. So, yun nga. Yun ang very dangerous eh. So, ang normal weight ng baby, yung starting from 6, 7, 8 pounds, okay na 6 and 7 pounds, yan ang normal. Imagine mo yung baby na lalabas ng 8 pounds na. So, ang danger niyan, sabi ko, kung natutuwa ang yung, oy, wow, healthy 8 pounds, ang galing. Sabi ko, well, yan ang very dangerous eh. Kasi karamihan na yung laman ng baby niyan is puro water eh. Yung puro water na walang sugar, hypoglycemic shock ang mangyayari niyan within the first 24 hours eh. Kung hindi alert ang kasi nag-uusap ang obstetrician at saka pediatrician, kami na neonatology. Sasabihin sa amin ng obstetrician, ay doc, yung high alert ito, red alert kasi itong baby overweight na sa loob at mother diabetic. So paglabas na, handa na kami na para mag-crash yung baby. So ready ka agad ang unit. Okay, eto muna, ipasok ko muna itong tanong, Doc. Sabi niya dito, finorward actually ito ni Ka-Aaron Orly. Ang sabi nung nagpadala ng message, ako po yung nagtanong tungkol sa pamangkin kong may nephrotic syndrome last Saturday. Last Saturday. Malapit na raw maging lupus. Nagagamot pa ba ito, sir? Malubha po bang sakit na ito? Maaari po ba siyang madialysis? Well, the question of the indication question of dialysis depends on anong lumalabas sa blood testing at saka urinalysis, okay? Kasi not all hindi naman 100% na patients with yung nephrotic syndrome or lupus ganon affected ang kidney totally. Okay, so frequent monitoring yan sa yung condition ng blood and urine. Makikita talaga sa urinalysis kung anong lumalabas, anong dapat hindi lumabas, at saka sa blood test kung ano nandiyan present na dapat talaga alisin. Kung hindi nagfa-function ng kidney because of the current disease, be it nephrosis or lupus, kasi yung mga affected ng kidney, kailangan talaga ng dialysis, hindi maiwasan. Kasi yan ang life-sustaining procedure na magtatanggal ng toxin sa blood. Otherwise, wala nang iba eh. Ganon. So, kung hindi natin gagawin ng dialysis para maalis yung toxin sa blood, 1 week na lang, delikado na eh. Kasi lason talaga. At maraming pwedeng mangyari dyan sa toxins na iiwan sa blood. Pwedeng cardiac failure, pwedeng respiratory failure, pati mga nervous system affected. Yan ang danger noon. Dok, for our information, gano'n na rin ako. Paano po ba kasi alam na, dialysis, dadilhin doon sa dialysis center, may ikakabit na mga aparatos, etc. Sinasabi nga nililinis yung dugo. Paano po ba yung proseso pag dialysis? Ang dialysis, it's actually bypassing the kidney. Okay? It's almost similar to yung mga cardiac bypass, okay? When the blood has to be cleaned, filtered, it goes through the kidney para malinisan yon. Dahil hindi nagfa-function ng kidney, kailangan i-divert yung blood from the body to a machine that will filter the body and return the blood. Okay? It's the same with yung mga heart transplant eh. Kailangan talaga doon sa heart transplant, itigil muna yung heart. Pero kung itigil mo yung heart and the circulation of the blood,
mamamatay ang mga organs na walang, kahit na 5 minutes lang, mamamatay ang brain. So, kailangan i-sustain yung circulation ng patient para hindi ma-interrupt ang blood supply. So, sa heart transplant, ganun ginagawa. Kino-connect ang blood to a machine to continue the circulation. Pero the blood in heart transplant goes from the body to the machine directly back to the patient, bypassing the heart. Ganun yan. So, hindi na-interrupt. Dito sa dialysis, ganun din. Yung machine ng dialysis, meron siyang yung filtration membrane system na nagtatanggal ng mga toxins eh. So, yung dialysis machine, yun ang key niyan. Ang procedure niyan is kailangan talaga yung pasyente, kung mataas ang toxins, pupunta sa dialysis center, kukonect siya, lalagyan siya ng yung access sites, kukonect yan sa yung parang IV din, tapos diretso sa machine, tapos babalik din. Ganun lang. So yung mga frequent na dialysis patients, meron silang yung tinatawag na mga yung Broviac, yung catheter, hindi na tinatanggal yun Naka-steady na doon. Kaya tuwing pupunta sila, meron na talagang saksak lang. Saksak sa machine, ganun. So, continuous. Yung problema lang ng mga complications na mga lagi na iwan doon is infection eh. Kaya kung very rare ang dialysis, tatanggalin ka agad yun. So, after 2 weeks, 1 week, balik uli. Pero yung 3 times a week, talaga naka-steady. Kailangan naka-steady yun. Eh, ang problema nga ng mga yon, yung isa pang problema ng mga ini-steadies, mahirap hanapin ng veins eh. Kung mahirap hanapin ng veins, di kumuha ka na lang isang major vein para yun ang permanente na doon na ilalagay agad lagi. Okay mga kaibigan, ang oras na po natin ay alas 7:19. Ang pinag-uusapan po natin ngayong episode ng e-Karma ay diabetes. At base nga sa statistics mula sa Department of Science and Technology o kaya DOST, 1 of 5 Filipinos suffer from high blood sugar. At sa data naman ng Philippine Statistics Authority o kaya PSA, 4 million Filipinos suffer from diabetes, 35,000 na nagdadialysis. Ito nga, yung diabetes weakens the immune system, is a top comorbidity of COVID-19. And the normally prescribed medicine like metformin damages the liver over time. Ayan, nabanggit nyo na rin po yan noon, na-explain nyo na rin po. Ang alternative ay food supplements. At karamihan, walang scientific support. Pero ang good news mga kaibigan, not only is there a food supplement with scientific support, natural na at mura pa. Itong e-Karma. So, pwedeng tea, pwedeng capsules. So, uminom lang ng para sa 2 diabetics drank e-Karma tea and 2 capsules, in 2 to 3 weeks, blood sugar nila ay nag-drop. So, ito po, sa information din po natin, ang Philippine patent noong 1993 ng NARA for the treatment of diabetes, at ito nga, good news nga itong e-Karma. Yung patent na i-award sa e-Karma founder and investor si Captain Virgilio e-Karma. So yung pangalan po ng tiyaan na to, it was derived from the name ni Captain Virgilio Karma, kaya e-Karma. Well, actually, isang i-add ko dyan, just recently on a Facebook post and review ko rin, and in the past, every now and then, siguro kilala niyo naman si Ernie Baron. Yes. Ernie Baron actually endorsed this product way back, and when he was still alive, he was endorsing Nara extracts. He proved that Nara extracts were very potent and efficient in many chronic diseases. Sabi ko, Ernie Baron pala, and Ernie Baron was someone, he was a inventor din, scientist, and yung consumer advocate na he told people which products are actually worth looking at. So it's good for us. So in that era din, during that time, yan, the time of Ernie Baron, Captain Virgilio e-Karma was still around. They knew each other. So, and they were aware of the benefits of Nara extract. So, Virgilio e-Karma, after his farm trials with yung kanyang mga pasyente, farm workers, and yung known patients na mga ganitong sakit,
after he tried everything and got very positive results, he thought na we have to secure this herbal remedy for long-term purposes eh. So that's why yung nangyari dyan, yung way back anong year yan, he had it patented din, okay? So diabetes was one of those chronic diseases that had maraming positive benefits including the lowering of blood sugar, okay? So ang i-explain ko na lang yung mechanics nitong yung Nara extract which is in Ikarma. It's responsible for the lowering of blood sugar by way of its antioxidative processes eh. Kasi mga recent research, ito ate last few months and even last year, it was researched by Department of Health and national health institutions that there are two main causes scientifically of the propagation of diabetes. One is oxidative stress eh. The other is the surge of yung tinatawag natin lipoprotein A. Lipoprotein A is part of yung sinasabi natin yung bad cholesterol. Yung nag-accumulate sa body natin. Ngayon, yung bad cholesterol, yung mga chain reaction is a result of oxidative stress. So, ang puno nitong damage nito is oxidative stress. Ang ginagawa ng Ikarma, yung Ikarma, which is the Nara extract, it actually reduces oxidative stress in a very efficient manner. Yung antioxidant naririnig natin lagi sa lahat ng karamihan ng mga herbal preparations, nakakabingi na eh. Kung makinig kayo sa radyo, yung mga advertisements, every hour, you will actually hear about 10 different herbal products eh. And they're all saying yung nakakabinging term na antioxidant eh. Well, it's very true eh. If your body is full of these products, antioxidation, you can avoid the chronic diseases. Number one yan is diabetes eh. Okay? So if all of those antioxidant products were available to you, how can you specifically choose the best for you? Well, the best choice is a product that is readily available. Nandyan na sa tabi mo, hindi mahirap hanapin. Yung isang, at saka within your reach of cost. At saka, yung proven na marami nagsasabi, ganun yan. So, it's an easy choice eh. Kami, we are readily available, nandyan na sa tabi mo, you can go to the drugstore, you can order it online. And then, if you compare it with ng mga products online, it's only half the price of yung sabi nila, pinaka-popular na antioxidant product on the market. It's half the price. Ganun. Oh, sige, the next is the efficiency. Okay, pwede natin sabihin is just as efficient is the number one on yung product eh. It's just as efficient. So it boils down to anong kaya mo bilhin? Itong mura lang na same efficiency o marami ka naman pera, sige, bilhin mo yung mamahalin. Kasi alam mo naman, totoo din, pati ako, I'm very skeptical about the very cheap products, di ba? Kung tayo bumili ng mga gamot, gusto mo yung nireseta ng doktor. Kahit na mahal, siguradong mabisa yan. Kaya takot ka sa generic. Yung generic, hindi mo bibilin. Bakit yung losartan ko dun sa drugstore 30 pesos? Dito sa generic, 5 pesos lang. Kung 5 pesos, isang buwan na supply ko, kayang-kaya, no problem. Pero kung 30 pesos ang isa, ay, teka muna, lalaktawin ko na lang yung araw. O once a week na lang ako. Titipirin niya. Oo. So, sira naman ang compliance mo. So, ako na lang, sabi ko as practicality, mas mabuti pa, inumin mo yung 5 pesos every day kaysa yung 30 pesos every week. Huwag mong i-shortcut yung compliance mo. Ka. Correct. So, ako, ipoprove ko na lang, kung wala kayong tiwala kung meron kayong bad experience sa generic na yung mura, there are about 100 different companies making the same kind of medicine. Kasi makikita niyo, losartan, made by 10, 20, 30 different companies. O tignan mo kung ano mas mabisa sa'yo. Maaari talaga merong bogus. Maaari talaga. Pero you're not limited to one choice eh. You can do it. And then observe yourself, take it for 1 month, and if you get the results na gusto mo, na-maintain yung blood pressure ko using this very cheap medicine, continue mo. Yan naman talaga ang ginagawa ko.
I mean, syempre, I'm a doctor. Sabi ko, they say I have money. Sabi ko, hindi. I have money nga, pero I'm not gonna use it to spend it on expensive medicine. I'll use it, tutulungan ko yung ibang pobre na wala namang na pera. Imbis na akong gagastos, bibigay ko yung savings ko dun sa pasyente na wala siyang pera para makabili din siya ng katulad ng ginagawa ko. Yan lang. So, ito nga mga kaibigan, ang topic po natin ngayon is diabetes. Ayan, ang daming Pilipino, taas nito, 1 out of 5 nagsasuffer ng high blood sugar. Lalo na ngayon, plus, kung mapapansin nyo po, parami ang mga government hospitals and private na nag-open ng dialysis centers. Okay, yes. Ganun observation. Anywhere, government hospitals, provincial hospitals, nagdadagdag sila ng dialysis centers sa kanilang mga hospital. At yun nga, marami ang nagbubukas na private. Yes. So, it only shows na yung pataas na bilang. Yes, that's a very good perspective. The perspective on the part of the government, that the government is really doing its part to lend assistance and help to those that are affected with yung bad effects of diabetes, which is yung problema na kailangan ng dialysis. Ang ganda talaga. Yung kaya kung meron kang current diabetes na, I thank you government. No, meron dialysis center dito sa tabi ko, hindi na ako mahirapan, okay? Pero from the other perspective, ako ganun kasi ako ay preventive doctor din ako ngayon. So dapat doon tayo sa preventive. Tama yung ginagawa nila na nagdadagdag sila kasi ang dami na ngang pasyente, pero preventive tayo. Hindi mo kailangang makarating doon. So yung nasabi ko sa iyo kanina, the situation let's go back to yung nabasa kong statistics worldwide, okay? In 1990, the statistics of diabetes is 200 million affected. This is worldwide, ha? Okay, so gumawa na follow-up statistics in 2022. This was about 20 years later after the first one. Ano nangyari sa numbers? It went from 200 million to 850 million. Ang laki ng jump. Ang laki ng jump in a span of 20 years lang. Ganon. Okay? So, I'm very curious. Let's do it 5 years after 2022. What is 5 years? Which is 2027. Diba? That's another 2. If you did another statistics ngayon on the diabetics affected in the whole world, I'll bet you we're already very past that 100 million anong susunod sa 850 million? 900 million? Nandun na tayo. Okay, why? Well, encouraging, yan is na perspective natin. Dumadami ang dialysis centers Okay, is this good? From the perspective of assistance to the public, yes, it's very good. Yeah. From the perspective of preventive medicine, it's actually very bad Kasi you're encouraging people to continue their bad habits, to continue their yung lifestyle na papunta na dun sa dialysis which you should actually know. You should actually encourage, promote the awareness na if you can actually prevent this disease, you can avoid the dialysis center. So it's not going to happen overnight. This prevention takes about 5 years Kung pre-diabetic ka ngayon mataas ng blood sugar mo, umpisahan mo na. Control your diet, control your exercise, control your stress. Dagdag ko na lang dito. Take the antioxidants Ganun yan. So, e-karma is actually in place. Ganun yun So yan ang masasabi ko. Let's try to prevent diabetes in the next 5 to 10 years by preventive measures. Okay, yung lifestyle na pag-usapan po kanina, yung lifestyle, ang laking epekto po nito, lalo na sa mga bata. Yes. Yung mga gadgets, etc., kasama sa lifestyle yan Hindi lang naapektuhan yung kanilang eyesight, but even yung kanilang health. Yes. And syempre, andyan yung puro inumin na matamis, bigay ng pagkain, walang exercise. Yes. Kaya parami yung mga bata na nagkakasakit. Iba't ibang sakit at saka diabetes. Yung mga drinks yung mga nabibili, ang tamis po nun. Yes. Kaya nagtataka kayo, yung iba nagko-complain sila, Dok. Ang dami namang ice nito. Kahit sa mga resto, sa mga spa, ang dami namang ice. Purpose nun, kasi matamis yun.
dilute mo muna. Huwag mo muna ang inumin ka agad. Kaya maraming ice yun kasi matamis talaga yung Yes. yung timpla. Correct. So, ang laking effect po nito ay yung juice na ka-Tetra Pak, bibigay mo sa sugar yun. Yes, yes. Tubig lang at saka sugar yun. Nakalagay grapes. It's Picture lang yung grapes. It's a vicious cycle eh. Kasi, well, sino ba na sisisihin mo dyan? Yung company na nagpo-produce? Actually, business nila eh. Kung alisin nila yung sugar doon sa drink na yan, wala nang bibili. Hindi mabibenta Ganon. yun. So, the buck should stop at yung childhood level. Ang responsibility di ganyan ang magulang. Okay? So yung lifestyle na sinasabi ko, paulit-ulit na sinasabi ko, we're not going to stop this trend of diabetes and yung chronic diseases in the next 10 years. Okay? Ako sa sinasabi ko, I'm sad to say it's going to get worse before it gets better. And I'm happy to see that it's going to start to get better after mga 10 years because thanks to the awareness of itong mga kabataan natin ngayon. Okay, mga kabataan natin ngayon, nakikita ko, they're very conscious of their health. They're very yung specific about their diets. And they're trying to avoid stress eh. These are the three components eh. So you will see the effect of this new generation of children na aware after 10 years. Sila, mga 20? So, 10 years from now, yung mga 30-year-old kids, they will be more healthy than the current generation na outgoing na. So, medyo bababa na yung pangit na health statistics natin. Ganon. Bukod sa food, yung pinapasok po sa katawan, Yeah. maganda po na umpisa nyo yung mga bata sa exercise early on. Yeah. Kasi Yeah. darating yung time na, tatama rin, etc. Pero consciously, Yes. subconsciously, andun sa kanilang isip na yung kailangan ng exercise. So pag nasanay siya sa exercise and sports habang bata, madadala na rin yan. Well, kung napapakinggan nyo, very correct. Kung napapakinggan nyo, at ito, hindi naman ako pro US o pro Candy, pero if you're currently listening to yung trial ni yung RFK sa US, Candy, sinasabi niya, the sickest country in the world is the United States eh. Para bang, ang ganda ng hospital nila, ang ganda ng health plan. Hindi. Kasi this is the abusive country. Na very lenient sila, very laid back sila. They have everything, they have the hospital, ganon. Pero it's probably they consume the most amount of prescription drugs in the world eh. Ganon yan. Because of the lifestyle eh. Ganon eh. So, dapat it should be a lesson to us eh. You have to change the lifestyle para huwag kang maging abuso to avoid yung mga chronic diseases eh. Ganun yan. Yan ang he was on the point eh. Marami naman disagree kasi he's a very controversial pero he has a good point eh. Parang kasi ang daming obese, ang daming sobrang taba. Oh yes, grabe. Tapos makikita mo, wow, ang laki ng kanilang burger. Ang laki ng soft drinks. Yes. Ayan. Pupunta kayo dun sa isang grocery dyan sa Kalasyaw. Wow, unlimited yung soft drinks. Yes. Only rice. Only rice. Only. For me, hindi ako sa only rice. As a entrepreneur, meron yung iba. Offer ka only rice kasi para mas makaka-attract ng customer. For me, okay sa contra health yan. Oo. Tulong mo na rin, huwag kang mag-only rice. Medyo wag kang mag-offer ng only rice. Medyo makakabawas ka sa cost. Pangalawa, matutulungan mo siyang hindi kumain ng sobra. If you're pro-health, challenge ko na lang, you should offer half serving. Yeah. Imbis na yung rice, 1 cup, offer the half. Encourage the half. Kasi ito ang ginagawa natin, yung daily, everyday awareness. We have to parang itanim natin sa isip ng mga tao na to try to do this eh. Yung plato mo ng isang bilao every time you eat ng rice, subukan mo na, hatiin mo na lang muna every meal. Nanggaling na ako dyan eh. I don't talk because it's para bang hypothetical. I talk because I did it eh. Ganun naman. I came from isang plato na puno ng kanin. And now, it's siguro mga 2 tablespoons of kanin and every meal, sabi ko, parang busog na ako. Because
I put more of the ulam and anything else on my plate and eat that first before I get to the rice eh. Kasi when you get to, if you do the rice first, hindi masasatisfy yung hunger mo. Ganon. Pero if you eat slowly and eat properly, busog ka na kaagad and you get the right proper amount of nutrients in your system before yung getting to the yung harmful carbohydrate na rice. That could be the reason, Doc, kung bakit, kunyari, isang event, isang affair, okay, bakit puro ulam nilalabas? Asan na yung kanin? Nahuhuli yung kanin. yeah. Well, na talaga. Well, mahirap natin i-change yon. Alam mo na custom ng Filipino meal, andun na yung kanin talaga eh. You can't avoid it eh. Para ba sa akin? Ano yan? Redundant. Sabi nga nila, redundant. Double redundant. Yeah. Kanin ka, order ka pa pansit. Tapos ulam mo yung pansit. Hopefully there will come a day, nakikita ko na yung attendee sa party, medyo bawas-bawas na yung rice. Ganun. Dapat na maging ugali na yan. Well, the only way we can help the public is by continuously saying it eh. Para tayo silang plaka. Sige, paulit-ulit natin sabihin hanggang sa makarating sa tao, kahit isang narating natin, na isang na-change natin, 10 din ang kaibigan nun eh. Gagaya din yung 10. So, it will be a domino effect. Umpisahan mo lang sa isang tao, kakalat na rin yun. Pero we have to keep doing it eh. Kahit na paulit-ulit natin sinasabi, makakarating din yun. Okay mga kaibigan, ang oras na po natin, alas 7:38 ng umaga. Pagbalik po natin, pag-uusapan pa rin po natin e-karma, diabetes, may ipaparinig po kami sa inyo na testimony kung paano nakatulong sa kanya ang e-karma. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. Time. It is now 7:39. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Magandang buhay! Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko
bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ikarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen. Tapos mabalik ako. Pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ikarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. TWIC. Early in the morning. Okay, balik po tayo mga kaibigan. Alas 7:43 ng umaga. Batiin muna natin itong mga. Good morning kay Maricel Quinto. At sa ibaba kay Jean Magsano. Sir Napoleon ko, good morning. Mila Shapno Gomez. Romy Maneklang Zabala, Jolyn Santipolo, Manuel Zambrano, good morning po. Kumusta dyan sa US? Maricel Quinto, Servando Palma Estrella Carmelo, Zaldi Daduya, Andrew Marinas at saka yung iba pa. At sana po ay marami kayong natututunan at susundin sa pakikinig nyo po dito sa ating programa. Siyempre with Ikarma. Yung nasabi natin kanina, sabi ko sa iyo, ay parang natitikel ako yung impress ako at infatuate ako sa mga lagi ko nasasalubong almost every day sa daily mga activities ko. Sabi, Doc, lagi ako nakikinig sa inyo, ganoon. Sabi ko, ay thank you naman, pero sabi ko ang matutuwa lang ako kasi kung makita ko na lahat na nakikinig nag-a-apply naman. Kasi useless yung magsasalita ako, sasabihin ko lahat ng gusto ko, yung from my heart na sabihin ko sa inyo na totoo yan. Pero kayo nakikinig lang. Anong use naman ang yung sabihin natin, yung i-compare natin sa religion, the Word of God, the Bible. Pwede nyo pakinggan, pero if you don't practice your religion, useless din yun. Okay, so balik po tayo dito sa problema sa diabetes. Yung nakalagay dito, diabetes weakens the immune system, a top comorbidity of COVID-19. Pero gaya ng sabi po natin kanina, meron po kaming ipaparinig sa inyo ng testimony kung paano nakatulong sa kanila ang Ikarma. Una dito si Mr. Romeo Castro mula dito sa lungsod ng Dagupan. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pangasinan. Ang edad ko po 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung one direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina. Yun, nung nag-inom ako ng Ikarma,
yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nangihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, pagpasalamat sa ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, nag-attend ako ng seminar, accounting. Tapos, pag uwi ko dito sa bahay, hindi na ako makahinga. Pumunta ako sa doktor, nagpa-check up. Sabi nila may TB daw ako, pero hindi naman ako makapahinga. Pumunta ako sa St. Vincent. Pag sabi sa St. Vincent, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, sa Bombo Radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Pumunta ako doon sa studio. Dito nalaman ko na merong ikarma. Tapos binigyan ako ng sachet ng tea. Ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, yung gain ko sa timbang, 200. Tapos, ngayon, 105 na lang, 110. Merong kaibahan. Pero okay lang kasi control naman ako sa water. Hindi naman ako isa lang tasa ang ininom ko. As usual, the same lang. Makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Ayan, dialysis patient, si Miss Lilibeth Loro. Yes, ang laki ng tulong sa kanya. Actually, point out ko lang itong explanation nitong dalawang testimonial natin. Ang common denominator dito is yung kanilang blood sugar after a 2-week trial of yung consumption ng ikarma. Ikarma yung tea lang binibigay natin, hindi yung capsule kasi iniinom nila every day for 2 weeks, okay? With a starting point of elevated blood sugar. After 2 weeks, pinabalik natin dito sa sa testing site natin at nakita natin syempre, in-evaluate natin kung meron silang ibang ginawa, meron silang ibang gamot o gano'n. Hindi, wala naman talagang ang dagdag lang sa daily routine was the addition of ikarma. Gano'n yan. So, there was a significant decrease in blood sugar. Okay? Ang nangyayari, yung explain mechanics nito is ang claims natin na ito main ingredient ng ikarma, Narati, pterostilbene, will actually improve the metabolism of sugar in different ways When you improve the sugar metabolism, ibig sabihin, ito yung in layman's term, yung pagsusunog ng sugar at yung pag-absorb ng sugar ng body papunta doon sa mga lugar na kailangan, mas maganda. From the point na kumakain ka ng meals mo na mayroong sugar papunta doon sa liver para ma-release sa body, para magamit ng body, mas maganda ang takbo. Ganon yun. So, yung dating elevated blood sugar levels na dating hindi naman nasusunog lumalampas naman doon, hindi nakukuha ng body. Ngayon, with the help of yung ikarma, nakakarating sa cells ang energy. Yung cells, yung galing sa sugar kasi sugar is the source of yung cell energy. And when there's more available energy from the metabolism of sugar, lumalakas ang katawan ng tao. Yun ang nararamdaman na itong laging umiinom ng ikarma. Yung sinasabi ni Mr. Castro, para bang yung lumakas siya. Ganon. Pati ito si Lilibeth Loro, after taking, parang gumanda ang kanyang pakiramdam. Gumanda ang tulog niya.
these are all resorts of yung the improved sugar metabolism and the deliverance of more energy to the rest of the body. Kasi kung pagod na pagod ka, parang gutom ka, o parang mahinang-hina ka. Tapos yung gutom mo, hinahabol mo. Hindi mo na-realize. Ang dami mo na no. Sa diabetic, kahit na kumain ka na marami, kunti lang ang makakarating sa system mo because of poor metabolism of the sugar. Pero when you have a controlled system na mas maganda, para na-tune up na, mas maganda, mas mabilis makarating ang blood sugar dun sa the rest of the body. Yun ang nangyari dito sa dalawang ito. So it proves dito na the consumption of yung ganitong products that help the metabolism of sugar will actually improve, and you do it on a daily basis, magi-improve ang everything that's affected by yung elevated sugar. Kasi the main is bumababa sa normal levels ang blood sugar because nakakarating na sa dapat niyang puntahan ng blood sugar. So hindi na iipon dun sa mga lugar na hindi dapat. Ganun yan. So nasosolve ang problem ng diabetes. Okay, Doc, we only have 7 minutes left dito sa ating programa. Paano po itong diabetes and asthma sumpalan na e-karma? Yes. Actually, it's been a program na we've started way back. Actually, it's going on maybe 3 or 4 years now. Okay, we initially started this try to prove to the listeners public that the efficacy and the benefits that you can get from consuming e-karma for at least a period of initially 2 weeks. Okay, we started with asthma and diabetes because these are two situations that can be measured in a 2-week period. Asthma, we started with yung tinatawag ng peak flow meter. We measured it initially and nakikita subnormal yun. Hindi normal sa isang tao na ganito measurement. O sige, ang gawin natin, inom ka nito e-karma. After 2 weeks, balik ka rito. Tingnan natin kung may difference. And all of the patients that consumed e-karma had a significant, at least 10% difference in the result. Nag-improve. So, you can measure the improvement and benefit after 2 weeks. Yung diabetes naman, the parameter is blood sugar. Ganon. So, to start the program, you get initial blood test na ginawa dito on-site and you get an initial blood sugar level. Kung elevated yon significantly, enter ka sa program, bibigyan ka namin ng a 2-week supply of e-karma and they will tell you to take it for a continuous 2 weeks and after you come back, we measure it again. And most of the patients that took e-karma had a significant, hindi konti lang significant decrease in their blood sugar levels. So yan, so we prove there are 2 conditions where we can actually prove and the other conditions na they take for e-karma, pero ba long-term benefits yun Ito dalawa immediate, asthma and diabetes. So yung program na yon, we started and it's actually still existing. If you have symptoms of asthma or diabetes, you can come to contact me through my cell phone numbers or come to the station or we'll meet at certain place. We'll do the testing. Or if you have laboratory tests done in clinics or hospitals, bring them. We'll include you in the clinic and we will give you free supplies of e-karma for the testing purposes. Yan ang program natin for e-karma and asthma. Yan. Alam niyo itong panahon na to na yung change ng weather sa maghapon. It's very hot and very wet. Andiyan na yung mga sakit. Kasama palagi yan. Well, these are all stress triggers Kasi when you have a change of anything, a change of climate, a change of emotion, a change of something in your life that triggers a stressful situation. Para bang anxiety ka, takot ka, o hindi mo alam magagawin mo. That's stress And stress triggers disease. Ganyan yan So, you para binababa mo yung immunity level mo pag may stress ka. So, opportunistic ang sakit. Yung mga virus, bacteria, o gano'n, iral yan, papasok yun. Biglang lang, papasok yun, tuloy-tuloy yung mga sakit mo. Ganun yun. Naalala ko lang, Doc, kasi sinasabi nga natin, yung lifestyle ng mga tao na yun, ngayon, lalo na yung mga bata, ang laki ng pagkakaiba dun sa kabataan natin. Sabi ko nga kanina, yung mga drinks na kinahihiligan ng mga kabataan,
it's full of sugar. Sabi ko nga, tunawin nyo muna yes, but it's full of sugar. Bihira na tayo makakita o makarinig. Kung meron man siguro, kukonte yung, magkalamansi ka, magpiga ka Correct. ng Yes. kalamansi. Mhm. Konting sugar lang o kaya honey. Halos wala na yung mga ganun eh. Well, it's hard to yung para bang kausapin ng isang bata na nasanay na sa mga fruit drinks etc. Or soda. Nasabi mo sa kanya, huwag ka uminom ng soda, magtubig ka na lang. Madali mo bang turuan ng bata niya? Napakahirap, ganun. Ang hirap. So there should be para bang innovative, creative measures na itong mga parents, magulang, teacher, everyone. There should be some innovation creative on how to train the kids to prioritize water over a high sugar drink. Ganun yan. Okay. Sa panghuling minuto, mga 3 minuto na lang, Doc. Ito nga. So, pinag-uusapan po natin yung tulong na benefits na ibibigay ng e-Karma. Ang e-Karma, meron siyang Philippine patent. At saka, proud Pinoy product yan. Yes. At saka, yan, makakatulong ng malaki. The Philippine patent of e-Karma Nara extract for diabetes. It's only one of the 40 plus studies worldwide on the efficacy of Nara extract. Palagi, hindi yung Nara yung, maganda yan para sa yung ating salaset, matibay yan. So, yung extract nito ay matibay din sa kalusugan. Correct. Well, matagal na actually matagal na yung Nara tree has been a source of a ingredient that's medicinal for over actually more than 50 years. Yung kasi ang gumagamit niya yung mga albularyo yung mga Ayurvedic medicine sa India, yung mga China, kasi meron din Nara trees doon sa Philippines maraming Nara tree. So yung mga herbal yung tusias, meron silang extract hindi lang nila alam yung pterostilbene na ingredient na recently nahanap yan at na-prove yung efficacy at pinag-aralan scientifically. So eto mga dating gumagamit, basta nakakagaling, sige, gamitin natin. Okay, panghuli, Doc, baka meron po kayong mensahe sa ating mga suki, mga listeners at yung mga hindi pa nakakapag-try pero gusto nilang itry yung e-Karma. Yes, well, ako encourage. Ito nga gusto ko i-emphasize every time na magsalita ako rito na, well, there's no harm in trying. Kasi wala naman tayong naririnig na bad side effects And most of the side effects, sinasabi nila, merong kakaiba na hindi sila komportable na nangyari nung nag-start sila na e-Karma. Pero, well, it's a matter of lahat ng mga new ingredients, new products, new food they introduce into your body will have an immediate different effect Merong masama, merong mabuti. Pero kung masama, it could be para bang your body adjusting to something new. So give it a chance, stop it or reduce the juice, and then restart again at another time until yung masanay ka na, ganon. Kasi it's a very good product. It's good for your body. And anything good for your body can actually cause a different feeling initially. The different feeling initially could actually be good para ba sinasabi detoxification or cleansing, and you will get over it, so you resume yung dati. Ganon yan. And then after a while, 1 week, you will actually feel the benefits na maganda na. Ganon yun. Okay, with that mga kaibigan, kami po ay magpapaalam na po. Pero muli niyong makakasama si Dr. Glenn Soriano, kasama si Kaaron Orly, every Saturday mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Every Saturday. Yes. Okay, sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro at sa technical si Kaaron Edwin Inong, kami po ay magpapaalam na. Ako po si Liway Manantani Paragire. Always happy weekend but always keep safe po. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.